Sa linya natin si Dr. Winston Casio. Siya po ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, magandang umaga. Si Joel Sobel po ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Joel, at sa iyong mga tagapakinig. Opo, nabalita po na maaaring madagdagan pa ang kaso po nitong si Casio. Ay, si Casio. Kayo pala yun. Si Guo, sorry po. Opo, si Guo, madadagdagan pa raw po ang kaso po rito. Ano pong mga dagdag na kaso pa, maaaring isang pa po ng paok po sa kanya? Medyo mahirap sagutin yung tanong mo sapagkat baka mapursi masyado, no? Pero totoo po yun na may nakaamba pang more or less mga 2 kaso po dito kay Mayora. Pero yung isa naman may kinalaman din doon sa qualified trafficking na kanyang kinakaharap na sa ngayon. Mm-hmm. So siguro in the next few days, mabubuo na, mababalangkas na yung tinatawag nating charge sheet, yung complaint affidavit ng mga ahensya, CIDG at saka ng PAOK, at may sasampa siguro ito within the next few days, no? Ang naging problema lang ngayon, wala akong pasok sa Maynila ngayon, so hindi ho makapag balangkas ng mga complaint affidavits yung Interagency Council Against Trafficking. Pero we're fairly confident that 2-3 days from now, meron tayong isasampang panibago labang kay Mayora. Okay. Yung iba naman po, sa ibang ahensya naman po yun, Joel. Okay. Pero Dr. Casio, initially, ilan na ba naisampa nating kaso laban po sa kanya? IDG, isa pa lang po, yung Qualified Human Trafficking, no? Pero yung DILG, may nasampa na rin po sa Ombudsman nung medyo matagal na rin po yun. More or less, mga 3 taon na. Ay, 3 taon, 3 linggo na po. 3 linggo na. Mm-hmm. Pati kayo nalilito sa akin, ano? Opo. Namali ako din sa una. Kinabahan ako doon. Kakatuhan niya. Sorry po. Pero sa ito yung pogo lamang doon sa Bamban, ano ha? Yung pogo po sa Porac, meron bang kaugnayan doon ang alkalde? Meron ho. Kaya nga yung mga binubuo at binabalangkas ng mga karagdagang complaints sa kanya, maaari may kinalaman na rin doon sa 2 na-raid na pogo ng Porac at saka ng Bamban. Sapagkat sa aming paniniwala, base sa investigation na nakita namin doon sa parehong scam farms na yon, nakita rin namin yung kanyang partisipasyon doon sa 2. Kaya ang paniniwala namin, she is part of a criminal organization that operated both, no? Ang matibay na violation nun, siyempre yung money laundering Hindi nila may paliwanag yung bilyong-bilyong pera na nagasta ng Baofu Land Development doon sa pagpapatayo ng Sunyuan, yung Baofu property. Medyo malaki yun, 6.1 billion, hindi ako nagkakamali. Magkano po? 6.1 billion, di ho ba? Yung nabigay na figure ni Senator Gatchalian doon nung kanyang pina-evaluate yung property ng Baofu. Hindi naman nila inipakita kung paano pumasok yung pera na naigasta doon sa pagpapatayo ng Baofu Land Development. Okay. So, medyo malaki yun. So, all money laundering na po yun. Ang Baofu ba may kaugnayan dito sa Lucky South 99? Yes, nakita ho namin na yung ilang mga personalidad na siyang gumalaw doon sa Baofu, doon sa Sunyuan, ay nakita rin ho namin yung kanilang footprint, yung kanilang digital footprint at saka yung kanilang money trail footprint dito sa Lucky South 99. Okay, paliwanag lang po natin sa ating mga taga-subaybay. Ang Baofu po, ito po yung nagpapatakbo po dyan sa Bamban Pogo. Iniuugnay po ito sa Lucky South 99. Itong Lucky South 99 naman po, ito po yung kumpanyang nagpapatakbo naman ng illegal pogo dyan po sa Porac. Kamusta po yung Porac na panunuyod pong ginawa po ng PAOK? Natapos na po ba natin? Tapos na po yun, mga 2 Saturdays ago. Na-inventory na rin po at nabigay na rin po natin last week sa Honorable Judge Malig, Executive Judge ng Branch 45, yung ating return ng search warrant. Ngayong araw naman po kami pupunta doon kasama yung opisina ni Senator Gatchalian at saka sa IDG para lang i-check yung lugar na nakasarado pa po. We kept the place under lock and seal nang sa na hindi ho ma-pilfer at saka hindi ho makompromise yung integridad ng lugar. May tao naman po tayo doon, Dr. Casio. Yes sir, meron po tayong isang company ng Philippine National Police Special Action Force
na siya nagbabantay. May kasama rin ho silang ilang CIDG po doon. Okay. Under lock and key po yun. So hindi na natin kailangan pang humingi na extension doon sa ating warrant. Tama? Hindi na ho. Tapos na, good. na-return na po natin yung warrant. Very good. But today, we will apply for a motion to break open sa Angeles na po at saka yung tinatawag nating warrant to examine computer data sapagkat may nakita rin tayong ilang bolts doon. So, kinakailangan mabuksan po yun. Tingnan natin kung anong laman. Kasama po natin yung Anti-Money Laundering Council sa pagbubukas nito para hindi ho tayo magkaroon ng suspetsa na pinilper yung lugar. So, siguro in the next few days, kapag nakuha namin today or tomorrow yung warrant, tuloy-tuloy na rin po yun. Gaano kalaking perang nakuha niyo dun sa mga bolt na binuksan na po natin so far? Wala pa. Wala pa, Joel. Kasi we need to get a warrant first, no? Alam niyo ho, ang komisyon, yung PAOK, matibay ho at very strict ang reminder sa amin lagi ng Executive Secretary na chairman namin. We must always act in accordance to rules and procedures. Kaya i-apply po muna namin sa yan. I-apply namin sa korte muna yung warrant. Bagamat may nagpupumilit ng mga nakarang araw na pwede nang buksan kasi kasama naman doon sa search warrant yung mga yung mga bolts. Naniniguro lang kayo, no? Ang paniniwala namin hindi pwedeng ganoon kasi kinakailangan may kasama dapat na taga Anti-Money Laundering Council para mag-witness na may integridad ang pagbubukas. Mahirap nang ma-issue tayo sa pera. Okay. Ito ang aming tanong sa inyo kasi may aligasyon na illegal umano yung raid na ginawa po ninyo doon po sa Porac, Pampanga. Ano po ang inyong panig po dyan? Paano naman po maging illegal po yun? Nagkaroon naman po kami ng warrant. In fact, yung unang warrant nung June 4, kinansila po yun, di ho ba? Kinansila yun kinabukasan. Nung nakita namin may pagkukulang yung warrant nung gabi nung June 4, hindi na ho kami nagpumilit pumasok doon sa lugar. Hindi ho kami pumasok magmula nung June 5, 6. Nagantay kaming lumabas yung warrant noong June 7. Dumating yung warrant noong June 7, saka kami pumasok. Ngayon, ang tanong, wala na kaming, ang alegasyon ng abogadong Lucky South, wala naman silang pinagbigyan nung nataga doon sa lugar. Malamang wala kami mapagbibigyan kasi wala ng tao. Nagsitakas lahat ang mga scammers na nasa loob. Kaya nga, in the absence of yung mga scammers na nasa loob, may-ari ng Lucky South na yan, ang aming ginawang witnesses ay yung mga miyembro ng barangay. At lahat po ng mga paggagalugad, kung di ako nagkakamali, 3 or 4 na team ang gumalugad doon sa lugar. Lahat ho ay mayroong body cams and or alternative recording devices na naggalugad po doon. Mas mainam po palabasin muna nila yung mga kliyente niya. Bago sa mag-aligasyon na illegal ang aming raid, ilabas muna nila kung nasa na yung mga may-ari ng Lucky South 99. Ilang linggo na ito, hindi pa lumalabas eh. May mga pangalan ba kayo na tinutukoy na mga nagpapatakbo po nito? Meron ho. Sapagkat ang mga pangalan naman yan ay makikita mo doon sa mga dokumento galing sa Securities and Exchange Commission at maging yung mga papel na isinubmit nila doon sa PAGCOR. No? So, dapat sila lumabas, lumutang. Diba? Kung wala silang pananagutan sa batas, sabi mas mainam lumabas sila sa kung ano-ano mga sinasabi ng mga abogado nila. Alright, meron pong mga nilalathala po sa mga social media platforms. Ewan ko kung aware po ang PAOK po dito. Nagkakabentahan na raw po ng mga kasangkapan, mga sasakyan na pagmamayari po ng mga nagpapatakbo daw po ng Pogo. Dahil nga raw sinusuyod na ho sila ng pamahalaan. Meron pa ba tayong nakalinya na salakayin na mga illegal Marami Pogos pa dyan? Dito po sa areang ito, sa Pampanga at sa Tarlac? Hindi ho. Hindi naman. Pero marami pa ho tayong ikinakasa. Inaantay lang namin lumabas yung mga warrants and so on and so forth. Pero totoo po yan na medyo nagkaroon ng chilling effect. In fact, kahapon, may nahuli kami dyan sa Davao. May nahuli kami sa Davao na isang manager galing dyan sa Porac. No? So, napa-upload po namin siya sa immigration kahapon. Palabas po siya ng bansa. Kaya lang, siyempre, meron ng mga naka-alert, no? Sa mga pangalang binabantayan namin. So, nahuli po sa Pampanga sa Davao kahapon at ililipad na pa Maynila ngayon.
Okay. Saan ho siya sana Kanya-kanyang takas paalis? na sila. Saan ho sana papunta ito nung matuntun po ninyo? Hindi ko na natanong kahapon sa immigration kung saan yung kanyang flight palabas ng Pilipinas. Pero ito nagpapatakbo ng Pogo saan po? Diyan sa Porac. Sa Porac. Isa sa mga persons of interest natin sa Porac. Kanya-kanyang takas na po sila ng Pilipinas, kaya binabantayan ho natin. Alright. O sige, Dr. Casio, salamat sa oras ninyo ha. Good luck and congratulations sa PAOK. Maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo si Dr. Winston John Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, mga kapuso.